Okay mga budgets, no? So ito, step by step tutorial kung paano magbuo ng engine ng ating Bajaj RE, no? So Bajaj RE compact to mga kabajets. So ayan, bubuuin natin yan step by step, no? So ayan mga budgets. Okay mga budgets, no? Unahin natin ilagay itong ang tawag dito ay sector gear din, no? So tapos ilalagay muna natin itong rubber pad. So ayan. Yung rubber pad na yan yung pinaka nagsisilbing hangganan nung ating sector gear, no? So tapos dito sa gear starter, meron yung mga marking. So hindi kayo maliligaw sa paglalagay diyan. Kailangan itama nyo yan dito sa may mga marking, no? So makikita nyo naman yan diyan, may mga marking yan. So itatapat nyo lang yan diyan mga kabajads, no? So ayan mga kabajads. Tapos ikakawit natin tong pinaka-spring, no? Medyo ilulubog natin at ikakawit natin tong pinaka-spring, no? So, ayan mga kabajads. Okay, mga kabajads, no? So, tapos isasabit natin itong spring dito sa pinaka-crankcase, no? So, may sinasabitan yung spring na yan, no? Pagka hindi natin naisabit yung spring na yan, ay malamang sa malamang pag-andar ng ating makina ay maingay. So, ayan mga kabajads, no? Medyo matigas tong spring na to, lumalaban yan. So, kaya kailangan natin ng iba yung lakas para maisabit natin ng ayos, no? So, na-install na natin yung ating sector gear at yung starter dito sa ating starter gear, no? So, may marking yan na dapat nyong itapat ng mga kabajads. So, tapos ang isusunod na natin dito ay itong assembly ng ating speed gear, no? Mula first gear hanggang fourth gear, no? Ayan, meron yung thrust washer. So, ito yung asbestos type to, no? So, thrust washer yan, asbestos type. Hindi yan bakal ng mga kabajads. Asbestos type yung ganyang washer. So, ayan, na-install na natin yung ating main shaft at saka yung ating mga speed gear. So, isusunod na natin dito ay yung ating multiple shaft, no? So, ito yung tawag dito ay yung multiple shaft. Okay, yan mga kabajads, no? Pagkalagay natin itong ating multiple shaft, so ilalagay na natin yung ating multiple gear. So, yan yung tatlong sunod-sunod na gear, no? So, yung ang tawag doon ay multiple gear. So, ito yung multiple gear. So, ayan mga kabajads. Tapos, meron yung plain washer dyan, mga kabajads. Spacer washer yan. So, ito yung washer niya. So, plain washer, wag nyo kalilimutin yan, mga kabajads. So, tapos, isusunod na natin ay yung crankshaft assembly. So, ito yung crankshaft assembly, mga kabajads. No? Okay, yan mga kabajads. No? So, nilalagay ko na yung crankshaft assembly. So, pagkatapos natin ilagay yung crankshaft assembly, so lalagyan na natin ng grasa yung pinaka-crankcase para idikit natin yung ating gasket, no. So, ayan mga kabajads. So, applyan ko muna ng grasa para dumikit yung ating gasket. So, ayan yung ang purpose niya mga kabajads ay para hindi ma-disalign yung ating gasket sa paglalagay natin ng crankcase, no. So, huwag nyo kakalimutan tong dalawang dowel pin. No? So, may dalawang dowel pin yan. So, para hindi nadidisalign ang crankcase. So, napakalaking bagay niyang ganyang mga dowel pin. No? So, dahil yan ang nag-a-align ng ating crankcase. Okay, mga kabajads, no? Naitaklob na natin yung ating crankcase. No? So, ito yung magneto side. So, dito sa may magneto side, bali siyam na bolt ang andito, no, mga kabajads. Siyam na engine bolt yan mga kabajads. Tapos yung tatlong natitirang engine bolt ay dun yung sa may parts sa may clutch side ng mga kabajads. No? Iba-iba ang haba din ng tornilyo nito. So dito sa part na to sa may clutch side, so bali tatlo lang yan mga kabajads. No? Okay mga kabajads, buo na yung ating gitna, yung pinaka-gitna ng ating makina. So, pagkatapos nito, ilalagay naman natin yung stator coil, no? Unahin natin ilagay yung stator coil. So, ayan mga kabajads, no? Pagkatapos natin i-install yung ating stator coil assembly, so ilalagay na natin yung ating rotor o yung magneto.
So, ayan mga kabadyans, no? So, dito sa ating magneto side, meron itong wood drop key, no? So, yan yung kadalasan tawag na kunya. So, ilalagay natin yan bago natin ilagay yung ating rotor o yung magneto. So, tapos ilalagay natin yung bolt niya. 14 mm yan mga kabadyans, no? So, tapos ayan ang timing niyan mga kabadyans. Pagkatapos natin ilagay yung rotor mga kabadyans, yung magneto. So, dito naman tayo sa cylinder block, no? So, ito bagong cylinder block assembly yan mga kabadyans, no? So, ituturo ko din sa inyo kung paano mag-install ng tama dun sa ating piston ring, no? So, may tamang lagay din ng ating piston ring. So, ayan mga kabadyans. So, binuksan ko na yung ating bagong block assembly, no? Okay, ayan mga kabadyans, no? So, tatanggalin ko muna itong mga piston ring, no? So, dahil sa wala sa tamang pagkakalagay yung kanyang piston ring, so, itatama natin mga kabadyans, no? So, ayan mga kabadyans, medyo malayo, no? So, kakalasin ko muna isa-isa yan para maitama natin yung pagkakalagay ng ating expander ring at saka yung oil ring, tapos yung pinaka compression ring niya. So, ayan, kakalasin ko muna ito isa-isa para maitama natin para malaman nyo rin kung paano yung tamang kabit ng ating piston compression ring, no? Yung compression ring at saka yung expander ring, no? At yung mga oil ring. So, ayan, kakalasin muna natin para mailagay natin ng ayos. So, ayan mga kabadyans, no? Okay, ayan mga kabadyans, no? Una natin i-install itong expander ring, no? So, ayan. Dapat ang position niyan naka W shape, no? So, saan ba natin itatapat yan? So, itatapat natin yan dito sa may part ng intake, no? Ayan mga kabadyans. Dito sa may part ng intake, no? So, ayan yung intake ng ating piston. So, ayan mga kabadyans. Diyan natin itatapat yung pinakahatian niyan. So, yung pinaka-gap niya, diyan natin itatapat sa intake. So, tapos isusunod na natin yung pinaka-oil ring, no? So, ito yung oil ring. So, saan ba natin itatapat yan? Dito natin itatapat yan sa gap ng exhaust, no? So, ayan, kung mapapansin nyo, nilagay ko dito sa may part ng kaliwa, yung pinaka-gap niya, no? Tapos, yung isang oil ring, doon naman sa part ng kanan. So, ayan mga kabadyans. Yan sa part ng exhaust natin ilalagay, no? Yung mga gap niya. So, yan yung tamang position ng ating oil ring at yung expander ring, no? So, tapos isusunod na natin yung second compression ring, no? Okay, ayan mga kabadyans, naka-install na yung ito yung ating second compression ring. So, ang gap niyan, ilalagay natin dito sa intake, no? So, dito nakatapat ang gap niyan sa may part ng intake. So, dun sa nakaharap sa ating throttle body. So, ayan mga kabadyans. So, yan yung second compression ring, no? So, yan yung mga tamang kabit ng ating piston ring mga kabadyans. So, kahit tingnan nyo sa manual yan, yan yung tamang lagay ng ating piston ring. Tapos, ito naman yung first compression ring, no? So, yung gap niyan ay itatapat natin dun sa exhaust, no? So, ito yung nakatapat dun sa ating tambutso. So, ayan mga kabadyans, install na natin, no? So, okay na. Tapos, ikakabit na natin dito sa ating yung ating cylinder block, no? So, wag nyo kakalimutan tong dalawang dowel pin, no? So, napakahalaga niyan. Dalawang dowel pin, tapos gasket. So, ayan mga kabadyans. Pagkalagay natin ng gasket, ilalagay na natin yung ating piston kit, no? So, dahil piston kit na, nakalagay na yung ating piston ring. So, ayan mga kabadyans. So, ito, ang intake, yun. Medyo nakaharap dun sa, ayan mga kabadyans. Kita nyo naman yung intake niya. Nandun sa likod ng makina, no? So, ayan, ipasok na natin yung piston pin, tapos itong snap ring. So, wag nyo kakalimutan tong pinaka-snap rings niya. So, dahil kapag nalimutan nyo to, ay malamang sa malamang na luluwa ang ating piston pin. Yan ang magiging dahilan pagka sira ng ating cylinder block.
So, ayan mga kabajads. So, tapos ilalagay na natin yung pinaka-liner. So, okay na, na-install na natin. Ilalagay na natin yung ating pinaka-liner. Pagkalagay ng ating cylinder block o yung liner, ilalagay na natin tong apat na stud, no? So, apat na stud yan. So, ilalagay na natin lahat yan para susunod natin dyan ay yung atin ng cylinder head, mga kabajads. Okay, dito naman tayo sa cylinder head, mga kabajads. So, assemble na natin. So, ito yung exhaust intake valve. So, ayan mga kabajads. Bagong-bago yung exhaust intake valve na yan. So, tapos bagong valve seal din mga kabajads, no? So, ito yung dalawang valve seal. Ayan mga kabajads. Genuine parts yan mga kabajads, no? So, murang-mura lang naman ang valve seal nito. Halos 49 pesos lang ang isa. So, lalagyan muna natin ng langis itong pinaka nilalagyan ng steam. So, ito yung steam niya. Retainer kung tawagin. So, ayan, retainer yan. Tapos, ilalagay na natin itong pinaka valve seal, no? So, ayan mga kabajads. Tapos, isusunod natin dyan ay yung pinaka valve na, no? Yung exhaust intake valve, no? Okay, yan mga kabajads. Ilalagay na natin tong intake valve. So, ito yung exhaust valve. So, ito yung maliit. Tapos, yung intake valve, ito yung medyo malapad, no? So, ayan mga kabajads. Tapos, isusunod na natin dyan yung ating valve spring. So, ayan mga kabajads. May tamang position din ang ating valve spring, no? So, tapos isusunod natin yung retainer at tapos ito yung okay, mga kabajads, no? Sa paglalak nitong ating cutter valve, so gagamit tayo dito ng special tools. So, ayan, mga kabajads, no? So, gagamitan natin ng special tools yan dahil medyo mahirap ilak din yan, mga kabajads, no? Okay, yan mga kabajads. Tapos na natin install yung ating valve. So, dito naman tayo sa camshaft, no? So, ilalagay na natin yung ating camshaft. So, ito yung camshaft assembly. So, camshaft, no? Ayan, mga kabajads. So, ipapasok natin yan dyan. Siyempre, lalagyan natin ng konting langis para hindi siya matigas, no? So, ayan, smooth ang ikot nyan. Susunod na natin dito ay yung ating rocker arm. So, roller type nga pala ang ating rocker arm, no? So, ito yung pin ng rocker arm. So, ito yung medyo mahaba. So, dito yan sa bandang intake, no? Yung pin na mahaba dito yan sa may bandang intake ng ating cylinder head. So, tapos yung mixing pin, so, dun yung sa may part sa exhaust. So, ayan mga kabajads. Okay, mga kabajads, no? Tapos, ilalagay na natin tong pinaka-lock ng rocker arm sa intake, no? So, meron lock yung rocker arm sa intake. So, ayan mga kabajads. Dito sa exhaust ay wala nang lock yan dahil nahaharangan na yan ng ating stud bolt, no? Okay, ayan mga kabajads. So, malapit na natin matapos yung ating cylinder head. Tapos, ikakabit na natin. So, ayan mga kabajads, no? Okay, yan mga kabajads. Ilalagyan na natin ang dalawang dowel pin. So, wag niyong kakalimutan yan. Dalawang dowel pin yan.
magkabila. So bago natin ilagay yung ating gasket at saka yung mga chain guide at yung tensioner guide. So ayan mga kabudads. So ito yung chain guide, no. So ito yung part na nakaharap dun sa intake, no. So tapos ito yung tensioner guide. So ang tawag dito ay tensioner guide. Ito yung pinaka-pin niya. So ito naman yung part na nakaharap dito sa ating exhaust. So ayan mga kabudads. Ito yung itinutulak ng ating tensioner. So pagkalagay natin yan, lalagyan na natin ng cylinder head gasket. So ito yung cylinder head gasket. Tapos i-install na natin yung ating cylinder head. Pagka-install natin ng ating cylinder head, may 4 na plain washer yan dito sa stud bolt. So 4 yan mga kabudads. So tapos 4 na 14mm na nut, no. So stud nut kung tawagin yan mga kabudads. So ang higpit nga pala niyang 4 na stud nut na yan 43 Newton meter, no. So ayan mga kabudads. Yun yung tamang higpit ng ating 4 na stud nut, no. So dito sa cylinder head, 43 Newton meter. Tapos ilalagay na natin tong dalawang 6mm na medyo mahabang bolt, no. So dito sa sa gilid. So tapos ihigpitan na natin yan mga kabudads. Sa paghigpit ng ating stud nut, no, so gagamit tayo ng torque wrench mga kabudads, no. Iseset natin dito 43 Newton meter. So ayan mga kabudads, sineset ko sa 43 Newton meter yan. So ayan mga kabudads, no. Para pare-parehas yung higpit ng ating 4 na stud nut. So ayan, nasa 43 Newton meter yan mga kabudads. So itatapat muna natin sa 40, tapos i-adjust pa natin ng 3 guhit para 43. So ayan, pagka lumagitik yan mga kabudads, ibig sabihin nun okay na. Na-reach na niya yung tamang higpit ng ating stud nut. So ayan mga kabudads, no. So okay na, pare-parehas ng higpit ng ating stud bolt, no. So ayan mga kabudads, 43 Newton meter ang tamang higpit nitong ating stud bolt, no, ng cylinder head. Okay, yan mga kabudads, no. So natapos na natin higpitan yung ating cylinder head. So itatiming na natin itong pinaka-rotor o yung magneto. So ayan, itatapat natin dito sa may pinaka-timing mark niya. So ayan yung timing mark niya. So para naka-top dead center yung ating piston. Tapos i-install na natin itong timing chain, no. So ayan mga kabudads. So sa pag-install ng ating timing chain, kailangan naka-top dead center ang ating piston, no. So para nasa tamang timing yung ating makina. So ayan mga kabudads. So dito sa ibabaw, so ayan, naka-timing dun sa ating rotor o sa magneto. Tapos ilalagay na natin yung ating timing sprocket, no. Ito yung timing sprocket gear, no. So ayan mga kabudads. So may tamang timing din yan mga kabudads para maganda ang ating minor ng ating makina at hindi delay ang accelerator. So ayan, dapat nasa tamang timing yan. So may T-mark yan. So tapos ito yung timing mark niya. So ayan mga kabudads. So kung mapapansin nyo, tapat yan dun sa may pinaka-screw bolt. So tapos ilalagay na natin yung ating pinaka-tensioner. So ayan mga kabudads, yung tamang timing ng ating
timing sprocket at dun sa ating rotor o yung magneto. So tapos ilalagay na natin tong kanyang bolt ng timing sprocket. Okay, dito naman tayo sa kanyang tensioner, no? So, naikasa na natin yung timing chain, timing sprocket. So, dito naman tayo sa tensioner. So, ayan mga kabadets, no? So, may dalawang 6mm bolt yan, mga kabadets. So, tapos pagkahigpit natin ng dalawang bolt na to, papaigkasin na natin yung kanyang tensioner. Okay, dito naman tayo dadayo sa primary drive gear, no? So, ilalagay muna natin yung wood drop key. So, ayan, dalawang wood drop key dyan, no? Isa dun sa primary drive gear at isa dun sa drive gear ng ating oil pump, no? So, ayan, ito yung primary drive gear, no? So, ito yung tinatawag na primary drive pinion. So, may wood drop key yan. Tapos, ito yung oil rig ng ating oil pump, no? So, papalitan natin ng bago yung ating oil ring sa oil pump para maganda yung pressure ng ating langis. So, maganda magbuga ng langis sa iba't ibang bahagi ng ating makina, no? So, ayan mga kabadets. So, may dalawang oil ring yan dyan bago natin ilagay yung ating oil pump. Ang isusunod na natin dito yung pinaka-oil pump, mga kabadets, no? So, kapag ka nag-overhaul tayo, papalitan na natin ng bagong oil pump, no? So, para maganda ang pressure ng langis. So, ayan mga kabadets. Ito yung oil pump assembly. So, bagong-bago yan mga kabadets, no? So, pinapalitan ko rin yan kapag ka tayo nag-overhaul at medyo matagal na ang unit. So, halos itong unit na to halos 7 taon na. So, kaya pinalitan ko na ng oil pump, no? So, dahil nasisira din to mga kabadets. Minsan, ito nalutong yung gear niya. So, nababasag. So, ayan mga kabadets, no? Tapos, meron yan 3 screw na screw bolt, no? So, ayan mga kabadets. So, sa paghigpit naman ito, katamtaman lang yung hindi masyadong mahigpit at para maiwasan natin yung pagka-loose thread, no? So, ayan mga kabadets. Okay, yan mga kabadets. Pagkatapos natin higpitan itong 3 screw bolt, so isusunod na natin yung drive gear ng ating oil pump, no? So, ito. Ilalagay natin ulit yung isang wood drop key. Tapos, ilalagay na natin yung drive gear ng oil pump, no? Oil pump drive gear yan, tawag yan mga kabadets. Tapos, meron niyang roller pin, no? So, ito yung roller pin. Huwag niyong kakalimutan yan. Dahil dyan sumasabit yung ating oil plugger, no? So, lalagyan natin ng nut. 21mm yan. Tapos, ito yung washer dun sa ating main sa multiple shop, no? So, tapos collar. So, ayan mga kabadets. Tapos, hihigpitan natin tong 21mm na nut dito sa ating primary drive gear, no? Tapos, hihigpitan na din natin dito sa kanyang timing sprocket. So, ayan mga kabadets. Dito sa cylinder head, lalagyan natin ng o-ring itong pinapasukan natin ng spark plug sleeve, no? Para hindi naglilik yung langis. So, may o-ring yan dyan bago natin ilagay yung ating spark plug sleeve. So, ayan mga kabadets. Tapos, ito yung spark plug sleeve niya mga kabadets. So, ilalagay na natin to. Tapos, ang kasunod niyan ay yung ating spark plug, no? Okay, yan mga kabadets. So, ilalagay na natin itong spring. Tapos yung oil plugger, no? So, ayan mga kabadets. So, huwag nyo kakalimutan yan mga kabadets, no? So, tapos ayan, naka-timing na. So, papaikutin lang natin yung rotor o yung magneto para gumalaw yung ating rocker arm, para maglapat yung ating valve. Tapos, i-timing na natin ang back. So, ang papaikot nga pala nito, kapag nakakabit mo sa unit, papunta sa unahan ng magneto, no? So, ayan, papunta sa unahan mga kabadets. So, ayan, itatap dead center natin yan. So, ito yung timing mark nya. So, ibig sabihin, naka-top dead center yung ating piston. So, tapos dito sa timing sprocket, so, ayan, naka-timing din yan. Bago natin
i-valve clearance mga kabadyads. So ayan, i-valve clearance natin. So ang timing nga pala nito o yung valve clearance niya, ang exhaust niya 0.010 mm. Ito yung mga Bajaj compact, no. 0.010 mm yung exhaust, tapos yung intake niya 0.005 mm. So ayan yung tamang valve clearance ng ating Bajaj RE compact. So pag timing ng ating barbula, siyempre gagamit tayo ng filler gauge, no. So ayan mga Bajaj. So inuulit ko, ang valve clearance nga pala nito pag Bajaj RE compact, so ang intake niya 0.005 mm, tapos ang exhaust 0.010 mm. So yan yung valve clearance ng ating Bajaj RE compact. At saka yung ating Bajaj RE carb type, so parehas ng valve clearance yan mga Bajaj, no. So sa pagta-timing niyan, yung saktong-sakto lang, yung tamang-tamang nahihigit niyo yung filler gauge. So ayan mga Bajaj, no. So yun yung eksaktong clearance niya, no. Yung pwede mong mahigit at may salpak, no. So swabing-swabe lang mga Bajaj. So hindi mahigpit, hindi maluwag. Okay mga Bajaj, dito naman tayo sa clutch assembly, no. Mag-install tayo ng bagong clutch lining, no. So ayan mga Bajaj, bali isang jadder clutch at 6 na clutch friction. So ayan mga Bajaj, ito yung clutch hub niya. So lalagyan muna natin ng langis yung clutch hub, tapos ilalagay na natin yung plain washer. So ang tawag dito plain washer, no. So ayan, tapos ito yung jadder spring. So ang position niyan ay nakatihaya mga Bajaj, no. So hindi nakataob, nakatihaya yan dapat, no. Ayan mga Bajaj. Tapos ilalagay na natin yung jadder clutch. So ito yung jadder clutch, no. Ito yung maliit na clutch lining, no. So tapos maglalagay tayo ng clutch plate, no. So ang lagay nga pala ng clutch plate nito mga Bajaj, yung matalas na part ay nakaharap dito sa clutch wheel, no. So ayan, tapos lining plate. So lagi niyo tatandaan, yung paglalagay ng clutch plate yung matalas na part doon niyo ilalagay, lagi nakaharap doon sa clutch wheel, no. So ayan mga Bajaj, ganyan yung tamang pag-install ng clutch lining ng mga Bajaj, no, at saka yung clutch plate. So plate, lining, salitan lang yan mga Bajaj hanggang sa maubos siya. So ayan mga Bajaj, no. So sa lining wala namang problema sa clutch friction, dahil kahit magkabali-baliktad yan, walang problema. Sa plate lang kayo lagi niyong tatandaan na yung matalas na part ilalagay niyo dun sa, ihaharap niyo lagi sa dito sa clutch wheel. So ito yung clutch wheel, lalagyan din natin ng langis. So ayan mga Bajaj, tapos ipapasok na natin. So ayan, ikakamada lang natin ng ayos. So ayan, ipagtatapat-tapat natin yung 6 na friction, tapos ililihis natin yung pinaka jadder clutch, no. So tapos ipapasok na natin dito sa ating clutch housing. So ayan mga Bajaj, tapos meron yang 6 na spring. So 6 na spring yan. So ayan mga Bajaj, ito yung 6 na spring. Kapag ka ang spring mababa na ang tension, kailangan nyo ng paltan, no, dahil sa katagalan lumalambot din yan, bumababa ang tension yan. So ito yung plate, no. So ito yung holder ng ating clutch bearing, no. So ayan mga Bajaj, ito kung tawagin ito ay clutch lifter. So dyan nilalagay yung clutch bearing natin. So 6 na bolt din yan. So higpitan natin. So optional naman ang pag higpit nyan, kayo nang bahala kung anong gagamitin nyo. Basta kung gagamit kayo ng mga impact tools, so make sure lang na katamtaman lang yung pagpiga sa inyong impact tools, no. So ayan mga Bajaj, so ako ginagamitan ko ng tools na impact para mabilis-bilis, no. So dahil kapag mamanu-manuhin natin medyo mabagal. So ayan mga Bajaj, no. So yan yung tamang pag-install ng ating clutch friction at saka yung mga clutch plate, no. Okay mga Bajaj, no. So ayan,
okay na yung ating clutch assembly. So, sakto-sakto na yung pagkakalagay ng mga kabadyats. So, yan yung tamang pag-install ng ating clutch assembly, no? So, okay na mga kabadyats. Buo na yung ating clutch lining, no? Clutch assembly. Okay yan mga kabadyats, no? Bago natin install yung ating clutch lining, yung clutch assembly, so ilalagay muna natin tong flange gear shifter, no? So, lalagyan muna natin ng gasket yan. So, may gasket din yan, flange sector gear, no? Yung gear shifter. So, ayan. Tapos, may dalawang bolt yan na Allen bolt na 4mm ang size, no? So, 4mm ang 5mm ang kanyang pang higpit, no? So, ayan mga kabadyats. So, pagka-higpit natin yan, ilalagay natin yung sector comb with lever. So, ayan mga kabadyats, no? So, pagka-higpit natin yan, ilalagay natin yung sector comb with lever. So, ayan yun. Tapos, yun yung nasa dulo nung sector comb, yun yung slider block. So, yun yung humihila dun sa ating selector gear, no? So, ayan mga kabadyats. So, ito yung sector comb. So, ayan. Tapos, yung nilagay ko maliit, yun yung slider block. So, yan yung humihila dun sa ating selector gear. So, lalagyan din natin lang is para hindi siya, para madulas na siya, ano, mga kabadyats. So, itatama lang natin yung slider block niya. So, ayan mga kabadyats, no? Dun sa selector. So, ayan, naka-install na mga kabadyats. So, tapos, ilalagay na natin yung plain washer. So, may plain washer yan mga kabadyats, no? So, pagkalagay natin ng plain washer, ilalagay na natin yung pinaka pulley niya, no? So, ayan, may pulley yan. Dito sa pulley na to, so, dyan sinasabit yung ating dalawang gear ng cambio. So, dito sa pulley na to. So, ang tawag dyan, sector ASICOM with lever, no? So, yan yung pinaka-exact na tawag doon. Tapos, lalagyan muna natin ng konting grasa yung ating neutral switch. So, pagkalagay natin ng pulley, lalagyan natin ng lock, no? So, ito yung lock sa reverse pin. So, yan yung pinaka-lock nyan. Okay, ayan mga kabadyats. Pupukpukin lang natin yan papasok. So, ayun, nalaglag pa. So, uhugutin muna uli natin tong pinaka-pulley para makuha natin yung pin. So, ayan, itatama lang natin yung butas. So, kailangan tapat na tapat yung butas para sakto yung pagkakalagay ng ating pin. So, ayan mga kabadyats, no? So, medyo talagang mahirap-hirap din ilagay ito mga kabadyats. So, pagka nakatapat na yung pinaka-butas niya, so, pupukpukin na natin unti-unti, no? Hanggang sa magtama na yan mga kabadyats. So, ayan yung pag-assemble ng ating sector ASICOM with lever, tapos yung slider block niya. So, ayan mga kabadyats. So, talagang pinapahirapan tayo nitong, ayan, okay na mga kabadyats, pumasok na siya, no? So, pupukpukin na natin unti-unti. So, medyo ingat lang sa pagpupukpok dahil baka tamaan natin itong pinaka-crankcase, no? So, ayan mga kabadyats, yung simpleng tips kung paano natin i-install yung ating sector comb, no? Tsaka yung pinaka-slider block niya. So, yung slider block, yun yung maliit na humihila dun sa ating selector. Dun sa ating selector gear, ano? So, para pumasok yung cambio. Tapos, itong hawak ko, dito natin isinasabit yung cable ng ating cambio. So, ayan. Naikabit na natin. Tapos, ilalagay na natin yung ating clutch assembly. So, ayan mga kabadyats. Ito yung clutch assembly natin. So, ipapasok na natin yan. Tapos, meron yung nut na 21mm. So, ayan, 21mm. So, hihigpitan na natin yan. Optional din yung pag higpit nito. Pwede kayong gumamit ng torque wrench. Pero, pwede din naman kayong gumamit ng power impact, no? So, ayan. Okay. At tatantyahin nyo na lang kung gaano kasigip siya, no? So, ayan. Ginamitan ko lang ng power impact na. Tapos, ito yung ating clutch bearing. So, sa pag-install nito, meron niyang tamang lagay, no? So, ayan. Kung mapapansin nyo, flat yung kabila. Yung nakaharap dito sa ating, ayan. Ganyan ang tamang pag-install ng ating clutch bearing, no? So, yung medyo maumbok, nakaharap dito sa labas, no? So, ayan mga kabadyats.
Kasi kalimitan may nabubuksan ako, baliktad ang pagkakalagay nung pinaka-bearing. So ayan, nailagay na natin. Tapos yung paglalagyan natin ng gasket, ilalagyan natin ng grasa, no? So yan ang ginagamit ko, grasa, para idikit yung ating clutch cover gasket, no? So grasa lang mga kabadyats, hindi na kailangan ito ng gasket maker. Dahil yung gasket maker may possible pa na pagka tumigas ay bumabara dun sa butas na dinadaanan ng langis. So kaya naman grasa lang ang nilalagay ko, nalulusaw agad yan. So ang purpose lang naman yan ay para hindi ma-disalign yung ating gasket, no, sa paglalagay natin ng cover. So ayan mga kabadyats. So nalagyan ko na ng grasa, tapos ilalagay na natin yung etong dalawang dowel pin, no. So wag niyong kakalimutan yung dowel pin na yan. So may dalawang dowel pin yan diyan magkabila, no. So tapos saka natin ilalagay itong gasket, no. So ito yung clutch cover gasket. So ayan mga kabadyats. Pagkatapos niyan lalagyan na natin ng cover. So pagkalagay natin ng gasket, so medyo i-align lang natin yung gasket para hindi lumiis, para maiwasan natin yung leak ng langis, no, yung tumatagas na langis. So ayan mga kabadyats, kailangan nasa tamang align yung mga gasket para hindi naglilik ang langis sa part na to, no. So ganyan ka-importante mga kabadyats yung gasket. Okay yan mga kabadyats. Tapos ang isusunod na natin dyan ay yung cover, clutch cover. So ito yung clutch cover, no. So isasalpak na natin yan. At may mga tornilyo yan dyan, no. So ang bolt nyan medyo marami din. 10. Bali 10 bolt yan magkakaibang haba, no. So ayan mga kabadyats. Okay yan mga kabadyats, no. Pagkaigpit natin yan, ilalagay na natin yung Miss filter oil pump, no. So ayan mga kabadyats. Tapos meron niyang cap strainer. So yun yung 22mm. So ito yung strainer, tapos ito yung cap strainer, no. 22mm yan. So ayan mga kabadyats, no. Iigpitan natin ng 22mm yan. Okay yan mga kabadyats. Tapos isusunod na natin tong oil pressure switch. So lilinisan din natin to dahil ito nagkakaroon din ng dumi mga kabadyats, no. So 24mm naman yung panghigpit yan. So wag niyo masyadong hihigpitan yan mga kabadyats, dahil kapag hinigpitan nyo ng todo yan talagang bibitak yan mga kabadyats. Tapos susunod na natin itong oil filter, no. So ang gamit ko nga pala dito yung OEM na Bic 806 ang size niyan mga kabadyats. Murang-mura lang yan. So napakagandang oil filter niyan mga kabadyats. Bic 806. So saktong-sakto yan dyan sa ating unit. Okay, ayan mga kabadyats, no. Okay, ayan mga kabadyats, no. So okay na tayo dito sa parte ng clutch side, no. So higpitan lang natin tong oil filter. So ayan mga kabadyats. Tapos na nating install yung clutch side, no mga kabadyats. Okay mga kabadyats, no. So dito naman tayo sa differential assembly, no. So i-assemble na natin, no. So ito yung bevel gear, no. So dalawang bevel gear yan, tapos may o-ring yan na dalawa. So nilalagyan ng o-ring yan para hindi tumatagas yung langis doon sa may part ng flange propeller, no. So ayan mga kabadyats, ito yung dalawang bevel gear. So dalawang o-ring. So ang purpose ng o-ring na yan ay para hindi tumagas doon sa flange, no. So tapos ito yung bevel housing, no. So i-assemble na natin. Lalagyan na natin yung isang bevel gear. So ayan mga kabadyats. Tapos ito yung pin, no, pin bevel. So may butas yan para dun sa lock, no, dun sa lock ng pin. Okay mga kabadyats, no. So bago natin ilagay, lalagyan natin ng konting langis. Tapos ipapasok na natin dito sa pinakabutas niya, no. So bago natin ilagay yan, lalagyan muna natin ng spacer na itong spacer na to. So ito yung parang taso. Tapos itutulak na uli natin yung pin. Tapos lalagyan na natin tong satellite gear, no. So satellite gear tong tawag dito sa maliit na to, no. So tapos ayan mga kabadyats. Sa kabila, ganun din, may satellite gear din yan at meron ding spacer. So spacer muna. Tapos isusunod na natin yung satellite gear. So satellite gear ang tawag dito sa dalawang maliit na to, no. So ayan mga kabadyats. Tapos itutulak na natin ng tuluyan yung pinaka bevel pin.
So, ayan mga kabadyats, no? So, tapos itatapas natin yung butas dun sa pinaka bevel housing, no? So, tapos ayan, ilalagay natin yung pinaka lock na pin, no? Tapos ilalagay na uli natin tong isang bevel gear, tapos ilalagay na natin tong differential gear. So, ayan, meron yung guide naman na hindi nyo maliligaw sa paglalagay, no? So, tapos merong 6 na tornilyo yan na 10mm na ang socket na gagamitin natin ay 12mm ang socket, no? So, yun yung panghigpit dyan. 10mm ang size ng nut, ng bolt, tapos ang socket na gagamitin natin ay 12mm. So, ayan yung pag-assemble ng ating differential assembly, no? So, ayan mga kabadyats. So, hihigpitan natin isa-isa yung mga tornilyo niya. So, ayan mga kabadyats, 6 na tornilyo yan. Okay, ayan mga kabadyats, no? Okay, mga kabadyats, pinalitan natin yung isang bolt, no, dahil medyo pangit na yung kanyang thread. So, ayan, buo na yung ating differential assembly. So, ayan yung pagbubuo ng ating differential assembly, no, mga kabadyats. So, yan yung simple technique, no, mga kabadyats. Okay, ayan, kung mapapansin nyo, buo na siya, no. So, yan yung ating differential assembly. So, mamaya, ikakasana natin to mga kabadyats, no. Okay, yan mga kabadyats, no? Pagkabuo natin ng differential assembly, siyempre, ikakasana natin. So, unahin natin itong ilagay, differential assembly. So, ayan mga kabadyats, no? Ilalagay na natin yung ating differential assembly. So, pagkalagay natin itong differential assembly, susunod na natin yung idle gear, no? Okay, ayan mga kabadyats. So, smooth na smooth yung kanyang ikot, no? Okay, ilalagay na natin itong idle gear. So, yung maliit na gear, yun yung nasa loob mga kabadyats, no? Yung malaking gear nasa labas. So, tapos meron niyang washer, no? Spacer washer, no? So, yun yung plain washer. Medyo makapal yan, mga kabadyats. Okay, yan mga. Tapos, isusunod na natin itong sleeve main shaft, no? So, yung may korte dun sa dulo, yun yung nasa loob, yung may umbok, no? So, yun yung ilalagay natin sa part sa loob. So, ayan yung tamang pag-install ng sleeve main shaft, no? So, dyan natin nilalagay yung ating reverse gear. Tapos meron niyang plain washer, no? So, medyo makapal yung spacer washer niyan. Tapos isusunod natin itong reverse control gear, no? Gear control reverse. So, ayan mga kabadyats. Sa labas yung, parte dito sa labas yung kinakawitan ng ating sector com, no? So, yun yung reverse control. So, bago natin ilagay yung cover, ilalagyan ulit natin ng grasa para idikit natin yung ating gasket, no? So, ayan mga kabadyats. So, grasa lang talaga ang ginagamit ko dahil hindi ako gumagamit ng gasket maker kapag ka mga ganitong bago ang gasket. So, dahil original naman yung ating gasket, so hindi natin ginagamitan ng gasket yan, ang gasket maker. So, bago, may dalawang dowel pin yan. So, huwag nyo kakalimutan yung dalawang dowel pin, no? So, napakahalaga talaga niyang dowel pin mga kabadyats. So, yan yung dalawang dowel pin. So, tapos ito na yung ating gasket, no? So, ididikit na uli natin doon sa ating nilagay na grasa para hindi siya nadi-disalign ng mga kabadyats. So, i-align muna natin para tapat-tapat doon sa butas. So, para maiwasan din natin yung pinaka-leak ng langis dito sa part na to ng mga kabadyats. So, yan yung mga simpleng tips o technique ng mga kabadyats, no? So, tapos isusunod na natin yung cover. So, sa pag-i-install nito, medyo madali na mahirap ng mga kabadyats dahil kailangan nating ikawit yung ating sector, no? Yung selector, yung nagko-control doon sa ating reverse gear, no? So, ayan mga kabadyats, kung mapapansin nyo, so ikakawit natin yung pinaka nagko-control doon sa ating reverse gear, no? So, ayan mga kabadyats. Pagka inaakala nyo pasok na, so ayan, mapapansin nyo pasok na. So, pwede na nating ilubog yan mga kabadyats, no? So, tapos tutornilyohan na uli natin. Okay, ayan mga kabadyats, yung mga simple tips dun sa ating tungkol dito sa ating differential naman mga kabadyats, no? Okay, ayan mga kabadyats, no? Dito naman tayo sa pagkakabit ng planso. So, dalawang klase yan. Meron yung mahaba at isang maiksi, no? So, yung mahaba, so laging na dito yan sa kaliwang bahagi ng ating makina, no? Sa left side. So, yan yung plans, no? So, tapos ito, ilalagay natin yung washer lock.
So tapos meron yang nut na 13mm yung ating pang higpit, no. So ayan mga kabadyads. Pagkahigpit natin yan, lalagyan natin ng rubber bumper, tapos lalagyan natin ng grasa mga kabadyads. Okay yan mga kabadyads, no? Huwag niyong kakalimutan na itupi uli yung pinakalock niya sa loob, no? So ayan mga kabadyads. Tapos ilalagay na natin tong rubber bumper. So ayan, nakalagay na yung ating rubber bumper, lalagyan na natin yan ng grasa. So ayan mga kabadyads, no? Pupunuin natin ng grasa itong pinaka-plants. So, okay na doon sa kabila. Dito naman tayo sa kabila mga kabadyads, no? So, ito naman yung maiksi yung plants, no? So, ilalagay ulit natin yung lock washer. So, tapos ilalagay ulit natin yung bolt na 13mm. Higpitan natin at ilalagay ulit natin yung rubber bumper, tapos pupunuin ulit natin ng grasa. So, yan yung pag-install ng ating plants differential side, no? So, ayan mga kabadyads, yung simpleng pag-install ng ating plants differential side. Okay yan mga kabadyads, no? So dito naman tayo sa per meter assembly, no? So lalagyan muna natin ng grasa yung loob ng ating per meter assembly para hindi agad masira yung per meter pinion ng ating per meter gear, no? So ayan mga kabadyads. So pupunuin natin ng grasa para meron siyang imbak na grasa dun sa loob, no? So, yan yung buhay niyan, yung grasa, para hindi agad nasisira yung per meter pinion ng ating per meter gear, no? So, ayan mga kabadyads. So, tapos i-install na natin ito dito sa pinaka dulo ng ating main shaft, no? So, yung dulo ng main shaft, merong drive bush yan. So, ayan mga kabadyads, nilagyan ko muna ng gasket. So, may gasket din yan mga kabadyads. Medyo makapal ang gasket nito. So, tapos ito yung pinakadulo ng main shaft. So, may dry bush yan. Meron din yung oil seal dyan. So, lalagyan muna natin ng oil seal para hindi tumagas yung langis dyan sa part na yan. Kapag ka napansin nyo na meron naglilik na langis dyan sa may part na yan, paltan nyo na ng oil seal. So, dahil meron yung oil seal dyan sa pinakadulo ng main shaft, no? So, yung parang may lagari dyan na sinasabitan ng ating per meter pinion, yan yung tinatawag na drive bush. So, ayan mga kabadyads. So, tapos ilalagay na natin tong per meter assembly, no? Okay, ayan mga kabadyads. So, ayan mga kabadyads, no? Tapos na natin buuin yung pinaka-engine. So, ilalagay na natin tong mga engine cover. So, ayan mga kabadyads. Ito yung mga engine cover ng ating Bajaj RA. So, malaking bagay ito sa ating cooling system. Dahil dito, merong air force cool na cooling system yan mga kabadyads, no? So ito yung dito umiikot yung yung hangin na nanggagaling dun sa pan. So dito sa mga cover na to, kaya malaking bagay itong mga cover na to. So ayan mga kabadyads. Tapos lalagyan na natin ng spark plug. So ang gamit natin spark plug Champion, no? So ito yung genuine parts na Champion. So galing sa Tri-Motors. So ayan mga kabadyads. Pagkatapos nito ay i-install na natin itong starter assembly. So ayan mga kabadyads, no? May dalawang Allen bolt yan na 6mm yung panghigpit na Allen. Tapos ilalagay natin itong fixing bracket nya. So ayan mga kabadyads, para hindi gumagalaw yung ating starter, no? So tapos ihigpitan na natin yung dalawang Allen bolt. Tapos lalagyan na natin ng langis, no? So kapag tayo nag-overhaul, ang gamit bali ang langis sa engine 2.2 litro at 200 ml, no? So ayan, tapos dun sa differential 400 ml. So ayan mga kabadyads. Tapos lalagyan na natin ang cylinder head cover, no? So ito yung cylinder head cover niya. So ayan mga kabadyads, may apat na engine bolt yan. So ayan mga kabadyads, 8mm yan. So ito yung pinaka cylinder head cover, no, mga kabadyads. Tapos ito lalagyan natin ng langis itong ating differential. So pwede natin lagyan to hanggang 400 ml. So sa manual hanggang 360 ml lang. So pwede naman natin lagyan ng 400 ml. So ayan mga kabadyads, ito yung sa differential oil, no?
Okay, ito mga kabadyats, no? I-install na natin yung fixing bracket ng ating engine. No? So, ito yung kumakapit dun sa ating body. So, ayan mga kabadyats. No? Okay, ayan mga kabadyats. No? So, buo na yung ating Bajaj RE Compact. No? So, ayan, FI. 2019 model yan mga kabadyats. So, ayan, maraming salamat sa inyo mga panonood mga updates.